sweldo mahurot, or I think 50% sa sweldo mahurot na sa inom, sigarilyo, kita ka o gadget like ng iPhone. Sa ruta ng iPhone may bagong model latest karon gidool ka og credit ranger ba, dili kay na approve pirma din ka kuha ni kasi mong cellphone kanang isod mo ganing mga katikap kanang sige kag kanang quit ba whenever na atay challenges sugat kan habit na nimo mao na. Alright, what's up mga ka-tech shop? So 2025 na, no? Meaning mag New Year's resolution agad ta kung natay gustong postpone. Every time mag New Year mga tech shop, mura mong tag ka nang mag-review ta sa atong ipang buhat sa previous years ba, no? Kung gusto ta mo improve, nabatay gustong usbon nga mga habits nga kana ganing nagpugong na to nga mo asenso, no? Yan, nasa ko yung mga friends, mga tech shop nga gusto sad mo try o like business or vlogging, which is nindot kayo nga na mindset mga tech shop kay meaning na dili sila gusto nga naara sila sa same ra gihapon ang ilang nahimutangan, no? Kani nga vlog mga tech shop is kanang breakdown siya sa mga batasan na nagtubong nato para mo asenso or mo improve. So if you are interested mga tech shop on this video, because I'll be making videos about it, mausad na bagong kuan akong suwayan sa akong YouTube channel mga tech shop ba kaning mga motivation kunuhay ba. So nato yung mga batasan nga nagpugong na to para mo asenso. Natay 10, natay breakdown. Ang number 1 is number 1 mga tech shop is being unclear of your financial goals and priorities. Sabot ani kana ganing gusto ka mo improve ang way of living, gusto ka mo asenso, pero ang imo mga habits way klaro. I mean dili siya muswak sa imong goals ba, like gusto ka mo asenso, gusto ka mo daghan ng imong kwarta, gusto ka mo boom, gusto ka mag-start og business, pero ang imong gibuhat magsige kag inom, sige kag sugal, murag dili siya inline sa imong goals ba. So para mo show up ka, mo asenso ka, dapat ang imong mga habits or activities or priorities dapat inline sa imong goals. Nasa uban nga kanang murag wala ra, murag nasalig ra sila sa kanang kuan ba, nasalig ra sila sa swerte, pero dili mo na inana shop na uban sortihon, pero mas maayo gyud maning kamot hindi ka magpaabot og swerte kay mura kag si Juan Tamad na paabot ra matagak ang bayabas, instead of imong barugon imong katkaton paabot ra ka nga matagak ang bayabas, di ba? So paningkamutan nimo, you will need to know unsa gyud exactly imong gusto sa imong kinabuhi, di ba? And then once ma-figure out imong gusto, dapat ang imong actions moving forward this 2025 dapat mao gyud padong ka ato nga makuha imong goals. Dapat clear imong goals, clear imong priorities, di ba? For example, priority family or career, gusto ka mo madawat ana nga trabaho, then tuon ka unsay requirements ana ang trabaho, magtuon ka, and then once
naa ka anak nga skills, nig-apply nimo panigurado madawat jud ana. No need na ka nang bakir-bakir. So kanang uban gud magsalig mong bakir pero kinaraan ang bakir Gamita imong skills, be confident, kaya na nimo. And then ikaduhang mga shop no. Ikaduhang batasan sa tao nga nagpalisod sa ilang kinabuhi is living outside our means. Sabot ana, ang imong income, imong sweldo gamay ra yang imong gasto nanubra. For example, minimum wage earner ka, nagdawat nimo sa imong sweldo. Kana siyang minimum wage earner, gi-design na siya nga sweldo nga sakto ra gid para nimo. Nya lisod na siya og nakay pamilya. So kung inana gani mga katikshop, dapat di ka magkatagasto sa imong kwarta. For example, kanang yung minimum wage earner, base sa nabasahan ako nga mga books, gi-design na siya para lang makasurvive ang usa ka empleyado. No? Yang problema gud sa empleyado gud inigdawat sa sweldo, magtapok-tapok dayon na sila, magtapok-tapok. Mag-enjoy, palit og beer. Ako experience na nako sa una mga shop kay tumbatan-on pa ko. Lahubog mo sa ko. Tapok-tapok ka na ang sweldo mahurot, or I think 50% sa sweldo mahurot na sa inom, sigarilyo. Nya ini kaugma maka-absent pa jud ka kay tapoy mo nimong lawas. So may gani na realize na ko as I get older, na realize na ko nga nagusik-usik tapos ang kwarta. Pag abot sa pizza de peligro, di magkuha na lang ko magkanton. Nya usay mangmukong pa ko. Mukong ko sa jeep ba. Mo to na realize na ko nga murag wa koy padulong nga nani og maginani ko until such time nga nagminyo ko ang aking mga anak ni samot kalisod mga tiksya og budget. Gamay kay sweldo. Tulo na mi kabuok consume sa income, di ba? Mo na gitawag living outside your means kay gamay imong sweldo, imong consume sa imong income, nilabaw na usay makautang-utang pa. So dapat i-monitor na nimo imong income ug i-monitor nimo ang imong expenses. So unsa imong nagasto, mga bills, bayaran na nimo nang itali nimo. And then i-minus nimo sa imong sweldo. Kung na gani sobra, ayaw na siya gasto. Uban gud gastoon, magud lifestyle inflation mo sa siya. For example, gikan ka sa minimum wage, magsugod magikas ka kaubo na once nga trabaho ka mga katikshop. For example lang ni apply kag another company na mas dako og sweldo. Ang problema ana ug makontrol ba nimo ang imong kanang expenses, kasagaran gud nato musakang income, musaka sa dang expenses. Like for example, itong panahon nga minimum wage pagka imong kape katurang kupistik baratuhon ra kayo. So sa unang panahon tag 3 pa to, karon na imo nang 5 or sobra siguro 5. Nya pag apply nimo sa kaning company nga dako nagsweldo, di na ka mainom atong kupistik adto naga sa 3-in-1, mahalo na. Then apply na sa kaglaing company nga mas dakong sweldo, upgrade na sa dimong kape adto na sa mga Boss Coffee or Starbucks. Mo ni gitawag og lifestyle inflation. So kung inana yung imong habit, di jud ka maka patigom-tigom kay kutkuton man ang imong income sa imong lifestyle mga katikshop. So gikan ka sa duway, ari na sa Red Doors, kanang Red Doors pero tinang mahal na. So mao na mga katikshop, living outside your means. Ang ikatulo mga katikshop is ignoring your debt, ang mga utang. For example lang,
adto ka og mall, nakita ka og gadget like ng iPhone. Naduta ning iPhone. May bagong model latest. Karon giduol ka og credit ranger ba. Dali ra kay na-approve. Pirma din ka, kuha ni kasi mo cellphone. Ya karon ignore man nimo ang bayad sa imong iPhone. Binuwan ba na? Ignore nimo sunod buwan na ko bayad. Nato siya interest, tubo to siya. Nya kadugay nimo wa mo bayad. Kadugo mo kadaghan man o kadako man ang interest mga shop. So mao nay usa sa habit nga likayan nimo karon 2025 ayaw likayi ang imong utang. Ana sang credit card, tangkas credit card, nya di ka kabayad every month. Magtubo nag-interest, kutkot na sa imong income. Ibong na lang ka nga evaluate nimo sa imong income. Wa na gyud sobra kay gihurot na day sa interest. Karon 2025, i-monitor na imong income, i-monitor imong expenses. Monitor imong utang, bayaran nimo daan. Ang ikaupat, mga katikshop, thinking nga it's too early to save. Labi na nga napaka sa kanang teens or 20s nimo. Kay syempre ako experience na ako mga katikshop na ako sa 30s ron. Sa panahon nga na ako sa akong teens, like 18 mo nag-start sa akong trabaho. Sa panahon na ako first time trabaho ko, gamay pa itong sweldo pero feeling na ako mapalit na nako tanan, no? Until nanggawas na ako na day pabayron sa kuryente, tubig. Dito na, nakaingon ko nga, di day lalim. Di siya lalim mga tikshop. So, mao na nga, kung naa kay sobra sa imong income, or maski wala, at the start of receiving your salary mga tikshop, tipak ka na ni wadaan. Imo na siya i-save. Kanagong opportunity mga tikshop, kalit na siya abot. Kalit na kagla, ito nga idea, ito ni start of business. Pero wala kay puhunan mga tikshop, dili ka start sa imong business, dili ka confident mag-start sa imong business kay wala kay kwarta. Ha? So mas maayo sa imong teens, 18 ba ka, 19 or kasi imong 20s, mag-start kag tigom, and then the moment nga padayon gyapon kasi imong eskwela until such time makasugat kag opportunity nga nindot i-invest katong imong savings, imo na i-invest, but be careful kanang daghan ba mga scam ron. Bawo na ka scammer kayo nga mga grupo. Before nimo i-invest mo kwarta, dapat na kay idea ana nga business. Ako for example mga tikshop, sa akong murag 20s na ko, 20s mga 20 years old ko, no? Ako idea gusto ko mag-start og kanang repair shop. Gusto ko mag-start og repair shop ato kay kana ganing ang akong trabaho ato before is mo repair ko og laptop. Yeah, naka-idea gani ko based akong observation. Dali ra siya. So pwede na ko siya kopyahon. Difference lang is di ko ka-afford sa mga tools. Di ko ka-afford sa mga pisa. Kay gamay yung sildo at mga tikshop. So, karon nga na ako sa akong 30s, kung ako to siyang i-review to akong idea before, ang nagpugong lang ako is katurag yung wala ko ay puhunan. Kung nga pa ko ito puhunan, naka-start na ko akong repair shop, mga tikshop. So, kamo, matanon mo, nagtanaw mo na yung video, start saving your money. Kaya ang purpose na imong i-save nga money is it will be your emergency fund, and then kung dako na jud siya,
and then makasugat kag opportunity, pwede to nimo i kuha kag portion na tong imong saving, hapak nimo sa imong business para mo tubo siya. Apply nimo sa imong trabaho, dawat nimo, excited kay ka, tagaan kag lisod nga trabaho, quit dayon ka. Kay lisod man. Kanang lisod man ganing mga katikshop kaning magsige kag kanang quit ba whenever naa kay mga challenges nga mosugatan, mahabit na nimo, mao nang di jud ka mo so mga katikshop. Every time you quit sa imong kanang challenges. So around 2025 imo nang usbon. Every time makasugat kag challenge, paning kamuti nga masulbad nimo. Life is all about solving problems. Yan, disiplina, basa kag mga books para na kay idea sa ang pag overcome sa mga challenges.